Ipinagdiriwang ngayon ng ating mga kababayang Muslim ang Idil Adha o Feast of Sacrifice, ang isa po sa kanilang pinakamahalagang pista. Magsisilbi rin itong hudyat ng pagsisimula ng Hajj o pilgrimage papuntang Mecca na ginagawa taon-taon. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Rafi, Connie, Happy Eid Mubarak sa lahat ng mga kapatid nating Muslim sa buong mundo na nagugunita na ngayon ng Idil Adha o yung tinatawag na Feast of Sacrifice. Tulad na lamang dito sa ating kinaroroonan sa loob mismo ng isang halal restaurant sa Manila kung saan pinili ng ating mga kapatid na Muslim na mag-celebrate nga nitong Idil Adha ngayong araw. Maagang naging abala ang kainan at katayan nito sa MH Del Pilar sa Manila sa dami ng mga kinatay na tupa at kambing sa paggunita ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ngayong araw. Sinisimbolo kasi nito ang pag-alay ni Abraham sa kanyang panganay na anak bilang pagsunod sa utos ni Allah. Kaya naman sa pagkatay sa mga tupa bilang alay, masusing proseso rin ang dapat sundin. Dinadasalan din muna ang mga hayop bago katayin at siguraduhin dapat na malusog ang hayop na iniaalay. Ilang mga banyagang Muslim, Connie, Rafi, ang narito sa bansa ngayon ang maagang nagpakatay kanina na kanila rin namang ipinamahagi sa mga nangangailangan ng kapatid na Muslim na after all, ito nga yung sinasabing significance o yung kahalagahan ng Idil Adha, ang pagtulong sa mga nangangailangan ng mga Muslim. Masaya siyempre ang mga nakatanggap ng biyaya. At sa mga ganitong pagdiriwang nga, hindi siyempre mawawala ang salo-salo kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Kung hindi man sa bahay, sa mga halal restaurant na tulad na lamang sa ating kinaroroonan ngayon, nagdiriwang ang mga kapatid na Muslim. Pero bukod pa riyan na mga celebration nga sa mga kainan, ay kanina maaga namang nagsama-sama at nagdasal ang ilang pa nating mga kapatid na Muslim sa Luneta bilang paggunita na rin sa Idil Adha. Sa puntong ito, Connie, Rafi, makakasama mismo natin ang may-ari nitong isang halal restaurant na siya ring talagang madaling araw pa lang kanina ay abalang-abala na nga sila doon sa pagkatay ng mga kambing at tupa. Happy Eid Mubarak, kapatid na Momar, Ito siya talagang, more than a year pa lang itong inumpisahan niya dahil siya na rin mismo ang nagtitinda o nagbebenta nitong mga halal na karne dito sa Metro Manila. Sir, abalang-abala ka simula kaninang madaling araw pa. So, kumusta po ang naging pagdiriwang ho ng Idil Adha po? Oo nga ma'am, alhamdulillah. Mula madaling araw pa yung paghahanda namin. Kagabi pa nga naganda na kami dito kasi dyan na kami sa may yung nag-pray dito lang sa may Ermita. Alhamdulillah. Okay. Napansin natin kanina pa lang ang daming din mga Saudi nationals, mga banyaga ng mga Muslim din na mga nagpapakatay. So paano po ang ginagawa ninyong proseso pag ganun po? Actually ma'am, unang-una chine-check muna nila yung mga tupa kung maayos ba, walang sakit, saka malaki, malusog. So yun naman pag nagustuhan nila, yun na yung nila ipapakatay nila sa amin dito. Okay. Paano po yung distribution naman po nito? Distribution ma'am, depende sa kanila kung gusto nila dito na i-distribute kasi may mga kapatid naman tayo na nandito sa Ermita, mga Muslim natin na kapatid. Saka yung iba din, hinati nila kasi may mga place din sila, mga Muslim area na pagdadalhan ng kalahati. Okay. Ganun kasi yun, Rafi, Connie, meron yung iba na nagpapakatay lamang dito, kinukuha nila yung karne at sila na ang nagdidistribute, kung saang Muslim community nila gustong magmahagi. Meron din naman yung ilan, tulad na lamang ng mga Saudi nationals, na maaga rin nandito kanina, dito na nila pinakatay at dito na rin mismo sa labas nitong meat shop, sila na mahagi nitong mga karne nga na parang kanilang offering nga, bilang paggunita nga nito ng Idil Adha. Since this is a 3rd celebration, brother, hanggang kailan ho natin inaasahan na ganito na parang mas marami yung mga nandito at magse-celebrate po nitong Feast of Sacrifice nga? Ma'am, hanggang mga Sunday pa ito ma'am yung na pwede tayong magkatay ng baka or tupa or kambing. Hanggang Sunday pa ma'am yung celebration nito. Okay. At maliban po dyan, Connie, Rafi, maliban dito sa pagkatay nga at pagbibigay, pag-share dito sa ating mga needy brothers, which is the significance nga nitong Idil Adha. Of course, this is the best time for us para bumisita sa ating mga kamag-anak, magkaroon ng mga reunion, magkaroon ng gift giving, at ito yung talagang more of talagang i-celebrate lamang ng pagkakaroon ng happy family at more importante doon, yung bang pagsunod sa mga utos ni Allah dahil itong Idil Adha nga ay kabilang nga ito sa 5 pillars ng Islam. Balik sa inyo, Rafi at Connie. Nabanggit mong kausap mo, Marisol, na hanggang Sunday pa itong ganitong selebrasyon. May sapat bang supply na pwedeng makakatay? Kasi alam naman natin na in short supply na rin yung mga pinapakatay nila. Siyempre, halal dapat yun, di ba Marisol?
You know, that's the reason, Rafi, dahil una siyang nabukas itong restaurant na mga halal food ang ino-offer. Pero para matiyak talaga na halal nga talaga ang mabibili nilang karne, ay nagkaroon nga talaga siya ng meat shop na para sila na mismo ang kakatay. Kung sa availability lang, enough naman yun, Rafi, dahil talagang taon-taon pinaghahandaan talaga nila ito. Dahil alam nila na dadagsa nga ang mga kapatid na Muslim para pumunta dito, magpakatay. Kung hindi dadalhin at para silang mamigay, at dito na rin mismo pinamimigay. Actually, hindi nga siya nawawalan actually ng customers sa kung tawagin. So marami siyang mga reservations since this is again a yearly celebration. So maaga pa lang, marami na siya kumbaga mga nakareserba. So kung dumami man magpapakatay pa, he has enough, Rafi. Okay, maraming salamat Marisol Abdurrahman.